Grabe po yung nangyari sa laban ni Grandmaster Wasiso at Grandmaster Fabiano Caruana kanina lang po, madaling araw sa Title Tuesday 2026, April 28 edition. Magkalaban sila sa round 8 eh. Pareho po lang 6.5 out of 8. Pag naka-straight ng tatlong sunod, champion pa. Anong nangyari? Eto, napapusang gala lang naman ako. Panoorin nyo na lang po ng live para malaman nyo kung ano ang nangyari. Pagkatapos pong ninyong panoorin, i-analyze natin yung buong laro. Enjoy. Round number 9, kalaman ni Grandmaster Wasiso. Walang iba kundi si Grandmaster Fabiano Caruana. Puti po dito si Wesley English opening yung ginawa. Malaki pa yung chance ni Wesley. 6.5 out of 8 sila pareho. Shoutout sa inyong lahat na nanonood. Welcome po sa ating live streaming. Alright. Chinek lang. Ito po yung tinatawag nilang Ragusin Alikine variation sa Queen's Gambit decline. Ayan, linya po lahat yan. Linya lahat yan. Bishop D6 atras, tingnan nyo, bilis silang tumira. Queen C2 atras, linya po lahat yan. E5, yes, kailangan makalabas yung bishop. Kinapture, palit-palit. Linyang-linya yan. Sana naman wag matabla. Grabe, agresibo, nag-castling lang. Alam nyo bang nalaro na ito dati ni Wasiso noong 2021? Laban po kay Leven Oronian na kung saan yung laban na uwi sa tabla. Pero sa pagkakataong ito, si Fabi naman yung kalaban niya. Aba, blitz pa to. Tingnan natin kung may papanalo ni Wesley. Queen E7 ang linya, pero si Fabi nag-iisip kung anong gagawin niya. Pag tumira siya ng iba, novelty na yon. Queen E7 kailangan kasi may discovery dun eh. Ngayon dito, King B1, linya pa rin. Anong gagawin ni Fabi? Bishop E6 ang linya, tinira, mabilis pa rin, okay? Oh, ganyan na ganyan yung laban ni Wesley sa kanilibon noong 2021. Ginagaya lang nila, oh. Sabay F3 lang, ganyan na ganyan yun. Opo, grabe yung F3 lang, oh. Oh. Ayun, medyo iba na yung tinira ni Fabi. Pero Wasiso, maliwanag yung kanyang plano dito, no? So, medyo nabuksan to, baka pwede doon, kaya Preneben, oh, ang gusto kong gawin, gaganon ba? Okay? Balik lang po tayo dito, ayan. Nag 8-6, nag Bishop E3, yung pala yun, Bishop to E3 lang. Tapos gaganito siguro eventually. Tingnan natin, according sa Indian, this is very equal as of the moment. Pero tingnan natin ano bang magandang plano. Ito. Ganon. Ganon. Ay, magsi-C5 eh. Pag na ito mo, magsi-C5. Ayun na nga ginawa. Nag-C5. Oh, tama yung inaala ko, no? Tira. Pwede ba ganun? Napaka-slow eh. Papagkalan ako pag ganun. Gagawin. H4. Yun, umatake. Sabi, slow pala. Ito, mabilis. Atake tayo agad. Oh. Actually, kaya gusto ko na itulak yung pawn kasi may capture eh. Tapos baka malibre yung pawn niya doon. Kaya in H4 niya na. According to Indian evaluation, this is equal. Pero ako gusto ko yung position ni Wasiso ngayon. Knight H5, number 1 engine move. Nakakapagtaka lang kasi inalo niya po yung G4. Pero okay lang daw, ipalit mo daw dito. Oh, kasi kahit may attacking, magandang tingnan yung parang atake na yan, pero wala palang kalalagyan yan. Tingnan natin kung anong gagawin ni Wesley. Pwede ba to? Parang pwede Parang gusto ko mag F4. Pero hindi, ang pinapatira ng engine, Rook H2 G1. Limaw. Para saan? Para hindi palit pag gumanon. Gaganito. Wow! Sabaw. Oo nga naman, oh. Dito mas pinili niya. Kasi nga, pag tumalong ka, gagayon. Oh. Oh. Ang kagandahan kasi pag nakatalon doon, pag napunta yung knight, yung Yoka Baby ni Wesley, abay, lamang yun. Kaya nga napaisip na dito si Fabi ko anong gagawin niya. Lamang pa rin siya ng konti sa oras. Wesley, so bilisan mo ng konti, Brad. Anyway, anong gagawin mo ngayon? I think this is coming I think this is the threat. Ito yung plano niyan. Mag-GG4 yan. Kaya napapaisip si Fabi, mahirap yung position. Hindi ganun kadaling laruin to. Okay? Kaya mo yan, Wesley. Let's go, Wes. Let's go, Wes. Let's go, Wesley. Oy! Gumanon lang! Tira. May threat dito guys eh. Pag gumanito ka, kakainin naman to. May threat dito. Kaya, ay, F4. Tama daw tinira ni Wes Ang hindi ko alam bakit tumama yan. Ba't tumama yan? Libre yan guys eh. Pag kinapture, ay pipin.
Pin. Arigato. Yun pala mangyayari doon. Mapipinata, guys. Mapipin. Kaya hindi pwedeng tikman yan. Oh, hindi mo pwedeng tikman. Kasi pag tinikman mo, lason. Yun. Sabay G4. O G3. Solid no? G3. Solid G3. Aba, yun ang ginawa. Eh di kain tong H4. Binigay. Ay, hindi niya kinapture. Oh, hindi kinapture. Kinabahan siya. Queen dito. Knight C3 daw. Number 1 engine move. Di kinain no? Kinabahan din siya Siguro dahil dito. Natakot din siya dito no? Kaso dito lang daw yun Goods pa rin Anyway, nag-iisip si Grandmaster Wasuso dito, Queen E4. Pero sabi ng engine, Knight C3 is the best. Kasi pag nag-Knight C3, hindi siya nag-Queen E4. Di ba kami ganito? O kaya Queen E4 later on din. O kaya Knight to E4. Pero umatras para dumipensa. Hindi ko alam kung bakit niya kailangan depensahan yun. Nag-G6 lang Ay, ito yung threat. Hindi niya dinipensahan. Pero yun yung threat niya. Tapos kaganon. Kaya napagano na lang. Anyway, Queen to E4. Dumipensa lang dito. Alright. Okay. Alam nyo, sabi ng engine equal. Pero ang hirap ng laro na to. Lalo na para sa puting side. Kasi ang susunod, gaganyan yan. Yan yung plano ni Wesley. Magkakaroon ng mga atake. Pero napakaganda ng Knight F6. Yun lang. Hindi ko nakits yun. May gayon pa pala siya. Tatalon ba yung Yoka Baby? Mukhang tatalon at mapipilitan na lang mag-knight dito. Ganon. Bibibigay yung bishop. Yun na nga po yung ginawa. Knight to C3. Maybe. Yan na ba yung gagawin mo, sir? Gawin mo na kung gusto mong gawin. Hindi. Kaso may Queen F5. Pusang gala. Ang gulo ng laban nila. Check it, tas kain. May ganito. Oo, may gayon. Tapos kakanunin. Abo, baby, bobo, kakikiko ko. Ay, kinapture lang. Chumek, ayun. Ganun na nga ginawa. Lumapit lang yung king. Alright. Kinapture yung E5 yun. May gayong pala. Teka lang, wala bang ganito? Queen lang dun, gaganon lang. Maganda yung bishop takes to E5 na yon. Medyo na dali ata si Wes Masakit yun. Masakit mga sir. Queen dito, pasado. Naman po noon. Pwede din pala dito, no? Gaganon. May kain na ganon. Teka. Hirap maglaro ng chess, Sa totoo lang. Queen F6 pala. Hindi, gumanon. Queen takes H6. Pasado. Wala namang iba. Walang oras. What's next? Napapaisip. Si Fabiano Caruana. I-blunder mo, no? Mag-blunder ka na, sir. Para masaya tayo lahat. Dumipensa lang. Dumipensa lang. D-pins is the beast U-pins. Uy. Saan pupunta? Atakado to. Depensa. Kaya pa yan, Wes. Depensahan mo. Hamunin mo na kasi nakakatakot yung position ng king. So at least pag nawala yung kanyang tapos pag nawala yung queen, may mga counter na later on ito po yung threat, dalawa Kaya ito yung only way to defend. Yan, Queen H yung nakita ni Wes. Okay, nagkapalit-palit lang. Lapit yung king siguro. Ibigay mo na to. Tapos counterplay ka dito, somewhere, over the rainbow. Tingnan natin. Lamang nampon. Oops, umatake lang doon. Nakipagsabay ang bigkas mga sir. Kaso may capture dito, maubos yung pawn mo, sir. Ayun na nga, king move pala. King move mo. King move. Ayun. Rook takes H3, capture dito. 1 pawn down pa rin no? Masakit Grabe yung mga pass pawn. Masakit. Lumapit. Kainin mo. Sige, subukan mo. Kung kaya na konsensya mo. Didigitan kitang ganun. Masakit. Dumidepensa. Chumek. Ganun. Takbo. Kain. Kahit pa paano. 1 pawn down pa rin. Dito. Yun. Babawi doon.
Walang oras, 33 seconds sa daklak. Pabilisan na lang to mga sir. Pabilisan na lang ang kanyang labanan. Sige, titingnan natin kung anong magagawa mo, Brad. Takbo, 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 balik. Mukhang gustong tumabla pero Wesley, so pilitin mong manalo. Ganun din naman ang gusto dito ni Fabi. Nagpipilit din mga sir. Mukhang wala ring planong manalo. Tumakbo na lang. Okay, teka lang, makakaganon ah. Makakaganon. Ayun! Nakatalo na yung kababy. Sige, i-time attack mo na lang. Sumisigaw na eh, no? I-time attack mo na lang, baby. Time attack na lang. Check. Capture. Ay, pusang galang yan. Na mouse sleep. Na mouse sleep. Pusang galang yan. Na mouse sleep. Na mouse sleep yun. Na mouse sleep. Pusang gala. Kitang-kita pagka mouse sleep, oh. Ayan, oh. Kain ang tira niya capture. Gagsi na mouse sleep. 9 seconds na lang na mouse sleep pa. Ang sakit-sakit nun. Yes, losing na pero wala nang oras. Di naaabot yun. Night and Rook. Papadownin mo na lang yun eh. Anyway, analyze nga natin ang mga pangyayari. So, C4 po, ito po yung tinatawag nilang ang Ragusin defense kasi na-transpose din po sa Queen's Gambit decline eh. Lahat po yan linya. Ayan, no? Umatras lang, atras lang din yung Reyna, nag-E5 para makalabas nga yung Bishop, kinapture, takes. Lahat po yan at nalaro na po ni Wesley. So, lahat yan. Tulad po ng sinasabi ko sa stream, no? Laban niya po yan kay Lebon Aronian. Ayan, yung ganyan na ganyan po. Tapos tumira po ng F3, nauwi sa table yan eh. Tumira po ng Rook to E8 and then Wesley So nag-E4. Pagka E4 dito, nag-iba. Kasi ang tinira po dati ng kalaban ni Wesley na si Lebon Aronian is tumira po ng Rook to D7. Pero etong si Fabi, nag-H6. So binago niya. At yung pagbago niya ng tira na yan, abay okay pa rin naman kasi close to equal pa rin. Wesley So, tumira po ng Bishop E3, tamang develop. Tapos nag-B6 lang. Oh. B6 lang yung ginawa. Ang idea po talaga niya magsi-C5. Tumira naman po ng knight lang po sa may dito, iikot. Pwede po sigurong gumanon. Ayan, yan tinitingnan ko. Akala ko ang pinakaplano niyan, tutulakan din dito eh. Suporta, ganon. Basta, lalamang po sa queenside attack, sa kingside attack si Wesley. Ang ginawa po, nag-C5 na nga. Pagka C5, nag-H4 muna si Wesley. Di pa nga nagustuhan ng engine. For some reason, ang sinasabi ng engine, wag yan. Ang maganda daw po H3. Yung po yung pinapatira ng engine. May reason eh. Di ba yung nangyari po sa laro? Ayan, no, nag-knight doon. Pagka knight doon, nagtira po ng Rook to E1. Ayan, no, kung nasa H3 po kasi, mas mabilis yung tulak na ganito. Tapos may G4 agad. Yun po ang mangyayari sana. Kaso dito nga H4. Kasi pag tinulak mo po ito agad, later on, ipakita lang po natin, no? Pag nagtulak ka po agad dito, tirahan ka na ng Bishop C7 eh. Tapos hindi mo ito mapalayas na dahil may ganun. Okay? Kaya mas maganda daw H3 lang. Anyway, ang tinira po is nag-Rook to E1. Tumira po ng Queen to F6, napakagandang tira. Pinaganda niya po yung posisyon ng kanyang kabayo, ng kanyang Reyna, para yung knight makatalon doon. Okay, tumira pa rin po ng F4 si Wesley. Ganda ng tira din eh. Una, sabi ko, bakit binibigay? Anong meron? Kuwari capture, libre. Meron pong Rook F1, na pin eh. Ubos, kahit kainin mo to, Queen takes lang yan eh. Rook D8 ka na lang. Tapos ganun lang, Queen C2. Ito po kasi kasunod niyan, kung sakali man depensahan mo. Mawa 1 piece down. Balik po tayo doon. Kaya ang ginawa is umatras. Pagka-atras, eto na. Ang tamang tira daw po, eto yung top 2 eh. G4, if not, G3. Yung G3 yung gusto kong itira eh. Ang G4 kasi nakakapag-alangan dahil may capture. Anong pinagkaiba? Dahil wala pong po na pansundot sa G3, pwede ka siguro later on mag G5. Yun po yung pinagkaiba. Kaya siguro nag-alangan si Wesley, ang tinira niya po is nag-E5. Ang E5 daw hindi ganun kaganda kasi libre yung pawn. Pero alam niyo hindi kinapture ni Wes eh. Tingin ko kasi nakita ni Wesley may ganito. Pero it turns out after Queen to G4, goods na goods daw po ang black dito. Walang problema. One pawn up lang na malinis. Balik tayo doon. Ang ginawa nga po is nag-queen doon. At pagka queen dyan, tumira po si Wesley ng bishop to F2 na mali.
Pero alam nyo ba kahit mali yan, naiintindihan ko yung tema niya eh. Alam nyo kung anong tema niya? Ang tema niya po, eto. O for example lang, tira lang tayo ah. Ang gusto niyang gawin, tingin ko eto eh. Ayan yung gusto niyang gawin eh. No? Tingin ko yan yung gusto niyang gawin. Para pagka sample kinapture mo to, may angat ng ano eh, ganyan no. Thread to. Tapos tuloy-tuloy. Tingin ko eh, hindi ko sure eh, no? Hindi ko po kasi maintindihan yung atras na to. Pero yun na nga, malamang, baka gusto niya mabuksan to. Anyway, ang nangyari sa laro, nag-G6 eh. Yun, kaya sabi ko, baka yun yung gusto, pinibend po ito eh. No? Nag-G6 na sinagot ng Queen to E4. Pagka Queen to E4, nag-Knight F3 na sinagot ng Queen to F3. Ang ganda ng Knight G4 dito, no? Tapos tumira po si Wesley ng blunder. Equal lang sana kung mag-Knight ka lang dito. Yan, knight ka lang daw equal. Kailangan po yung knight para mabuksan yung torre depensa doon. Kasi nga, yung nangyari po sa laro na H5, may capture, takes, tapos queen to F5 eh. Pagka king move, bishop takes to E5. Yun ang nagpahirap kay Wesley. Kung itutuloy natin to, yun na nga po yung nangyari sa laro, 1 pawn down. 1 pawn down, no? O, na 1 pawn down eh. Ayan o. So ito po kahit 1 pawn down, may chance po itong matablay. Less than a minute na lang si Pabi, 1 minute si Wesley. Lamang pa rin po ang itim kasi mag-1 pawn na. Pero may drawing chances to. Hindi nga lang madali, no? Kasi 1 minuto. Ang kagandahan, actually for the side of Wesley to, yes, lamang ka ng material, pero wala kang oras. Gumanon na lang eh, no? Kung capture, mali nga eh. Ang tamang tira daw is king to C2 eh. No? O, gumanon, ganon. Okay. O, sumabay-sabay lang naman. O, hindi po pwedeng kainin yan kasi may ganon na. O, manyan. Okay. Medyo okay pa to kasi tingnan nyo po yung oras sila. Less than a minute eh. Pabilisan na lang to. O, pabilisan na lang po yung mangyayari. At dito, dikit yung oras. 33 seconds pareho. 32 seconds, winning ang black kasi lamang ng pawn. Kaso, ang hirap niyan, ita-time attack mo na lang yan, lalo na knight ka. Nakakagulo yung knight dyan eh. Nakakagulo yung knight. Ayan oh, wala na eh. Losing na yan kahit ano itira. Pero, ang hirap ipanalo, hindi madali. Hindi madali. Kung gusto mo daw to ipanalo, ito po yung sinasuggest. So, eto bishop. Ito po yung sinasuggest, bishop F4. Atakihin mo to. Ganun, kaso pagka bishop F4 mo, magna-knight to D3, hataw to, pag umapshot ka, may ganun. Mahirap pa rin eh, di ba? Hindi pa rin ganun kadali. Pero, segundo na nga lang, less than 20 seconds pa nga, ayan, tumitira na mabilis, o lumabas yung king. O, talagang bilis na lang, oras na lang yan. Yung ganito po, wala na, hindi na matihan ang labanan dito, oras na lang, ipa-plug down mo na 13 seconds sa position na to, nag-knight to D3 kumapture, o gumanon, ayan, o, ang maganda pa nga, rook C7, ganun eh. Pero kasi, wala na, time-time na lang yan eh, o, nagtulak na lang si Wesley, pagkatulak, dito nangyari yung aksidente, pusang gala na mouse slip, o. Obvious na tira to, na mouse slip. 13 seconds, tapos almost 10 seconds. Wala, panalo sa time yan kung makaka-capture to. Ayan, ganyan. Wala, maubos oras yan. Puro rook move ka na lang, puro knight move na may check. King move ka. Hindi ka lang mamate, panalo ka na. Ipi-pre-move mo lang lahat. Ganun mangyayari dyan. Panalo ka sa oras lang. Yun ang mangyayari. Grabe, no? Kaso, yun, na mouse slip eh. At dito, sumuko ng, may nagsasabi, Coach, ba't sinuko? Eh, wala namang oras. Eto kasi, madaling i-pre-move sa black. Kayang-kaya po yan. Kasi yung king, di naman makalapit, gaganon lang. Ipi-pre-move mo lang, tapos si West hindi maka-pre-move basta-basta. Kaya matatalo po yan, 2 seconds behind pa. Saka siguro, dahil bad trip na din, ba't mo pa ilalaban? Yun ang nangyari kay Wesley. So, 6.5 out of 9 si Wesley. Meron pang 2 game. Anong nangyari sa 2 game? Ito po nangyari. Nanalo si Wesley kay Nitsan Steinberg nung round number 10. And round number 11, final rounds, abay, content pa to. Bakit? Kalaban niya po walang iba, kundi si International Faustino Oro. Pag nanalo si Wesley, hanggang top 10 na lang siya. Ano pong nangyari? Eh, panoorin nyo na lang. Enjoy nyo na lang po. Tingnan nyo po yung ginawa ni Wesley. Laban niya kay Faustino. Alright, last round now. Wesley So, 7.5 out of 10. Round number 11, kalaban niya. Nako, ang batang Faustino Oro. Tingnan natin kung ano mangyayari ha. Katalan ang opening nila. Katalan. O ba, lakas ng loob. Pinakain lang yung pun guys. Oh.
Kita nyo yun? Kasi pag kinapture mo, linya siguro yan. Mabilis eh. May ganun, may ganun. Di ba? Paisip si Wes eh. Pinakainan siya ng pon eh. Mukhang pasado siyang kainin yan. O, pwede Queen C2 lang. Game! Ano mataas na accuracy percentage ko sa game? 100%. Yun lang yung pinakamataas, di ba? Yun na yung pinakamataas na achieve ko. So, may mga 100% ako. Kasi bookline yun. Anyway, ayan na nga po, tumakbo lang yung Reyna, inatake kasi, hindi kinain ni Wesley, no, Queen C2, no? Pero grabe, bibilis tumira to si Faustino, pero bluff lang eh. Kasi lamang daw ang puti, oh. Knight D2 develop, hitting the bishop, mapapatakbo ka, malamang sa malamang, tapos mamaya baka may E4 na si Wesley so dyan. Ay, pag umatras, tingin ko gaganito. Oh, lalakas yung gitna ni Wesley. Lamang sa oras si Faustino dito, pero Wesley So is better daw according to engine evaluation. O, di ba? Queen C2. Pero mali pa pala yun. Ang engine, Knight E5 ang pinapatira. Ako, Queen C2 eh. Ang simple lang na idea ko, gusto ko mag-E4. Ginawa ni Wesley. Pag talaga sinasabi ko, ginagawa ni Wesley kahit hindi best. O, E4 na. Tira mo na. Huwag ka na mahiya. O, kaya mo ginawa yun. Para dyan eh. Ipalagan mo na yan. O, anong gagawin dito? In-E5 yun, no? In-E5 lang, umayos na, mga sir. Eto, medyo mahihirapan natang maitulak to. O, pag gumalaw, kain, tapos Knight to E4. Malamang ganun yung gagawin ni Grandmaster Wesley So. Tingnan po natin, ha? Shoutout po sa lahat ng nanonood. Shoutout sa mga nanonood. Umatros lang sa loob ng bahay ni Kuya. Natakot, hindi ito pumunta eh. No? Anyway, I'll take that. Obviously, kain. Pwede din pala mag-H4. Pero kinain na nga. Tapos ang pupunta, Knight doon. Pressure po dito. What to do? Paano mo didepensahan yan, sir? Aha. Baka gumanito, no? Libre. Hindi po. Pag nag-C5, yan kasi gustong gawin yan. Kaso libre to. Nakapin ka eh. Hindi mo makain eh. Tama ba yung isip ko? Oh, yun yung sini-5 na nga. Capture. Saan ka lang, mali pa pala capture dyan. Hindi, tama. Akala ko. Kasi una ko nakita, ito best move niya eh. Pero yan, kinapture lang, nakapin nga eh. Nakapin ka eh. Op, nag-develop lang. Teka lang. Kain na to. One punap na malinis pa sa sikat ng araw. Kailangan na lang ng konting bilis. Grandmaster Wesley So. Bilisan mo. Tira bilis, kinapture lang. Alright. Baka atras Knight C4. Depensa doon. Ganun. Hindi, pinin muna. Inaatake muna pala. Sir, inaatake. Atras. Bili dito kasi may B3, no? Di ba? Pero ang pinapatira pag gano'n ay D4 eh. Hindi ko na maintindihan. Naantok na ako. Bahala kayo dyan sa buhay nyo. Umatras lang. Yung kabayo, hindi pala matras. Sumugod pala na konti. Yan, medyo sa gilid lang. Binuksan yung tore para madepensahan yung isang Knight sa C5. Pinag-iisip si Wesley according sa engine. Medyo nahihirapan ako. Oh. Hindi, rook to D6. Talaga nga naman. Talaga naman. Pag gumalaw kasi yan, kakainin. Capture, ganun. No? Maganda yung sacrifice. Mapipilita ka din humarang eventually. So, ang pinaka-tema niyan, baka gustong tikman, pagka-capture ng ganun, sacrifice lang. So, that's what he's planning, I think. Kaya nga, umangat na lang yung tore para pagka-capture mo, takes depensado, walang mati doon. Anong gagawin ni Grandmaster Wesley So? Nag-iisip po siya. According po dito, tumira ka ng Knight D4, number 1 engine move, pero umatras lang yung Reyna para kasi pag gumalaw, may hit yung Reyna niya. Ayaw niyang ipahit eh. Ayan, oh. Oh. Hindi makagalaw to, libre yun. Anong ititears? Inalat na ako ah. O mag-like yung mga hindi pa naka-like. Salamat Maximus sa iyong paalala. 8-6 lang pasingaw pero Knight D4 ang ginawa. Ayan na, Knight tatalon doon. Tatalon doon. Uy! Gumanon lang. Eh pag Knight B5 saan pupunta yan? Yung Tori mo mukhang nangisay. Kulongers na. My friend. Anong gagawin mo?
tumira ka, Wesley. Ba't di niya matira yun, no? Queen pa dyan. Winning pa rin, no? Eto, kulong ha, di ba? Actually, ang best move, knight dito daw eh. Wow eh, no? Ewan ko, bakit yun? O, eto daw, tira. Lamang pa rin. Winning na. Very gooder na tirada. According yan sa engine, aba, basic lang, kinunatan para hindi may tulak. Gaganon siguro. Walay, lamang na daw si Wesley. Pagdating sa oras, dikit pa. Dikit pa yung oras, pero clearly better for the side of Wesley. So, kasi 1 point up eh, tapos wala naman nakikitang compensation, hindi mo naman makadepensa pa. Ito pong puti, itim. Puti pala, uy, grabe naman yun ah. Grabe yun ah. Pinakain lang. Pagka takes, ay putik, may check. Aray. Kaya umiwas lang. Kain to ah. What's the happening over here? Ay, Queen to E2. Pusang galing ni Wesley Su. To Hoggins, ang dalawang Yoka baby, walang magagawa. One piece down. Napakaganda ng Rook to D1. Ayun na nga ginawa. Queen to E2 mo, baby. Wala namang iba, di ba? Kasi sa pool yung dalawa eh. Paano mo didepensa ng sabay? Eh, walang paraan. Ayun na nga yung ginawa. O, pinakain na lang. Wala na. Tapos na. Baby. May Rook to C5. May Rook to C5. Kaya nag-knight to B5 muna. Rook to C5 pa rin. Tira. Knight to A7 muna. Walang mapuntahan, no? May ganun eh. Example, capture takes capture, may check sa D1. Ayun, walang mapuntahan. Capture ulit. Quality up. Rook to D8. Umatras na lang. Anyway, this is already winning. Quality up na kasi. Dito. Chumek. Parang isay-isay na. Okay, this is already winning ah. Wala lang time ng konti, pero definitely winning ito. Rook to D8. Di pa daw ganun kaganda, pero okay lang. Quality up. This is definitely winning. Into Queen. Yes. Gumanon. Ayaw niya ipalit, of course, kasi behind siya ng material. Umatake. Sosokpahin na isa pa. Binigay na lang. Uy, gumaganon pa eh, no? Pero wala, ubos. Obos! Obos, tibobos! Tananan! Panalo, Wesley! Noderbeck, yung tabla. Natabla yung dalawa. Malakas yung daw. Sayang, champion pa nga si Wes, oh. May chance po, oh. Sayang, eh. Natalo kasi kay Fabi kanina. Anyway, anong standing? Baka mag-champion pa rin si Duda. Naglalaro pa si Duda. Kalaban niya si Pranab, eh. Panalo si Duda. Ayun na nga. Walang duda. Si Duda ang nag-champion. Grabe, kahit natalo siyang round 10, no? Ito po, ang final standing. Tingnan nyo. Ang final standing. How to see? Yun ang final standing. Grabe, no? Sinimplihan lang ni Wesley si Faustino Oro. Hindi na po natin i-analyze, pero eto po ang naging final standing ng torneo. Champion si Duda, second si Noderbeek, pati yung batang taga Pampanga, si Kuong Duy Dau. Dau. Ayan o, Dau Pampanga. Type 4 first sila eh, pero yan po nangyari sa tie break. Tapos mga 9 points. Kung si Wesley naka-straight eh, 9.5 din. Nadali lang ni Pavi. Ayan. So, si Wesley pang number 12 pa nga sa tie break. Pero tie for 7 place siya. 8.5. No? Si Material Advantage. Lumama pa siya. Tinalo si Wesley ni Material Advantage eh. Hikaru, 8 points lang din, no? Pavi, 7.5. Yung mga tumalo kay Wesley, nalagpasan pa niya. Anyway, ganun talaga ang laban. Medyo inalat kagabi, pero kahit papano, enjoy naman tayo. Salamat po sa mga nagbigay ng support, ha? Salamat po sa mga nag-send ng super chat at ng star. Abangan nyo po yung ating
Biyaherong Chess Coach app sa Apple, malapit nang lumabas. Sa Play Store, nakalabas na po siya. Pwede nyo na pong i-download. Napakaganda po ng ating app na yon. Muli, ito po yung Coach P ni Master Daniel Causo. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.